Mabiyayang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Isa daw manok yung nakalunok ng diamante, diamond, nalaglag ng may-ari doon sa farm habang siya ay tinitingnan yung mga pinapaalagaan niyang manok. Yung kanyang diamante ay nalaglag, tinuka ng manok. Kaya tinawag niya yung kanyang katiwala doon sa farm. Sabi niya, tinuka ng manok yung diamante ko. Nalunok ng manok. Sabi niya, saan dito? Sabi niya, dyan. Pumunta dyan. Pagtingin nung nagpapastol ng mga manok, sus, 1,000 mga manok ang nandoon. Paano pa niya mahanap kung sino yung tumuka nung diamond ng kanyang amo? Kaya sabi niya, sige po, hanapin ko po. Tapos, tiningnan niya yung mga manok na kanyang inaalagaan na halos 1,000 mahigit. Tapos, wala pa siguro mga 5 minutes, kinuha niya ang isang manok. Isang manok lang ang kinuha niya, pagkatapos pinatay niya, tapos binuka niya yung tiyan ng manok at nakita nga doon, andun yung diamond. Manghang-mangha yung may-ari ng manok na pinapaalagaan niya lang doon sa sa kanyang tauhan. Sabi niya, paano mong nagawa yan? Isang dampot mo lang sa manok, alam mo na siya ang tumuka at lumunok ng diamante ko. Sabi niya, madali lang. Alam niyo, yung mga manok na hangal, parang tao yan. Pag yumayaman na, lumalayo na sa karamihan. Yun. Kaya nakita ko siyang nag-iisa, nandoon, siya ito. Yan. Minsan tayo mga tao, di ba, ganyan, pag yumayaman na, umaalis sa village, pag tumama sa loto ang isang tao, biglang nawawalan, siya na kaya si kumari ko dito, bakit kaya naglipat sila? Tapos naglipat sila madaling araw pa, saan kaya nagpunta yun? Tapos malaman-laman mo na lang, lumipat na sa subdivision. Yung pala, tumama sa loto. Yun. So, madali lang daw malaman. Mga taong hangal at tulad ng manok na hangal, sineseparate yung sarili kapag kakaangat-angat na sa buhay. Umaalis ba sa squatter area, sabi nila. Okay? Dito sa ating pong pagbasa, God has given us this opportunity to see doon sa mga tao kung sino talaga siya. May malaki expectation yung bansang Israel sa Messiah na darating. Okay? Kaya nga tatanungin ng Panginoon yung mga alagad at yung mga tao kung sino siya. Sino daw ako ayon sa mga tao? Tandaan niyo yung tanong na ito. 2 tanong na gustong ipaalala sa atin. Sino siya ayon sa mga tao at sino naman ako ayon sa inyo. Kayo naman. Ayon sa mga tao, si Jesus daw po ay si John the Baptist, yung nagbabautismo. Ipinugutan na ng ulo yun eh. Paano naging siya? Pinapatay na yun. Tapos sabi nila, siya daw ay si Elias. Ang iba naman ay sabi, isa sa mga propeta. So maraming mga haka-haka rumors about sa Panginoon. May intindihan natin dahil ang Panginoon nasa teritoryo ng isang lugar ng, sabi riyan, hindi ito lugar ng Judea, kundi lugar ito ni anak ni Herod the Great na si Felipe. Nandoon siya sa Caesarea Philippi o Pilipos. At yung lugar na yan ng Caesarea Pilipos, maraming mga bantog at sikat na mga tao at mga dinudiyos sa lugar na yan. Yung lugar, actually dun sa lugar na yan, may lugar yan na tinatawag na
Diyos ng nature na si Pan. Yung lugar ngayon, ang tawag ngayon sa kanya yan, sa lugar ng Caesarea Philippi ay Banyas. Okay, sa panahon ngayon. Pero sa lugar na yan, diyan ipinatayo ni Herod the Great ang isang napakagandang groto ng Diyos ng kalikasan o nature na si Pan. Sinasambayan ng mga tao. Kinikilala, nilalapitan, niluluhuran, pinupunasan, nagpipray, nag-o-offer. So diyan, aandyan yun. Tapos, aandyan din yung templo. Yung, biruin mo, ang templo ay para sa Diyos lang eh. Pero nagpatayo din si Herod the Great diyan sa lugar ng Caesarea Philippi ng isang magandang templo in honor to Emperor Augustus Caesar. Ang paniwala nila, itong si Augustus Caesar, tagapagligtas ng mga Romano, kinikilala din nila itong isang makapangyarihang Diyos. Anak ni Apollos na Diyos, na goddess, at pinaglihi din katulad ng Panginoong Jesus, ibinuntis din, conceived by ng kanyang nanay na si Atia. Kaya may similarity sila sa Panginoon ng ipanganak, kinunsib ni Mama Mary. Si Augustus Caesar, kinunsib din siya ayon sa paniniwala ng mga tao sa lugar na yon. Siyempre, ang paniniwala din ng mga tao kay Augustus Caesar, siya din ay Son of God. Jesus is Son of God sa ating panahon. Pero hindi ganyan ang pagkakakilala sa Panginoon sa panahon nila. Ngayon tayo na may Bibliyang hawak at tinuturuan tayo, alam na natin pag sinabing, sino ako para sa inyo? Anak ka ng Diyos. Di ba? Sa ating panahon, pero sa panahon nila, iba. Kanina mayroon akong napanood na isang nag-viral na video. Yung teacher, naka-online, nagla-live habang nagtuturo. Sabi niya, class, ano nga ang bumubuo sa unit ng tahanan? Sabi ng mga bata, may nanay, may tatay, may kuya, may ate, may bunso. Sabi ng teacher, very good. Naka-live siya habang nagtuturo. O sige, tama ang sagot ninyo. Kung ang nanay ay ilaw ng tahanan, ano naman ang tatay? Sabi ganon, lasenggo! Ha? Hindi. Ulitin ko ha, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Ano naman ang tatay? Sumigaw uli yung isa naman, sabi niya, adik! Ha? Bakit adik? Nagsisimula sa letter H. Hali, sabi ng mga tao, ng mga bata, halimaw! Biruin niyo yun. Bakit kaya yun ang nasabi ng mga bata? Siguro kung ano ang pagkakakilala nila sa tatay nila, gano'n nila na-describe. Baka pa nag-aaway yung mag-asawa, halimaw ka! Kaya nung tanungin ng teacher, ano ang mga tatay sa tahanan? Lasenggo. Pero may mga description. Lasenggo, adik, halimaw. Okay? Siyempre may konteksto yan ang mga kabataan na yan. Pag in-interpret mo yan, kung ano yung kanilang nakagisna na environment na naririnig, yun ang kanilang sinasabi. Tama? Kaya kaingat kayo kung mayroon kayong mga anak, pag nag-aaway kayo at naririnig pala kayo ng inyong mga anak o apo, kung sinabing, demonyo ka! Mamaya, pag tinanong yan ng teacher, sino daw ang tatay ninyo sa tahanan? Demonyo po! Ang hirap naman yan. Kaya kawawang-kawawa yung tatay doon sa online na yun na nagtuturo yung teacher. Talagang massacre yung kanyang pagkatao. So the same dito sa ating pagbasa, tinanong ng Panginoon, sino ako ayon sa mga tao at sino naman ako ayon naman sa inyo? O sino ako para sa inyo? Alam niyo, siyempre, alam niya natin kung ano ang tinugon, di ba? Ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? Kayo po ang Kristo. Anong ibig sabihin nun? Yun, the anointed one.
Yung Kristo na ito na sinasabi dito sa ating pagbasa, the Anointed One, nung sabihin ni Pedro na kayo ang Kristo, ano ang naging tugon ng Panginoon? Sa tingin niyo, bakit gumanon ang Panginoon? Huwag niyo sasabihin na ako ang Kristo. Sa tingin niyo, bakit? Isa atin ngayon, ang utos sa atin ng simbahan, ang utos ng katuruan ng simbahan sa atin, ipagsabi si Kristo kung sino siya. Pero nung panahon na yun, si Kristo mismo, siya mismo, sinasabihan yung kanyang mga alagad, huwag niyong ipagsabi na ako ang Kristo. Bakit? Siyempre may background yan. Sa panahon ng Panginoon, marami ang paniniwala patungkol sa Kristong darating, especially sa inihula ni Propeta Isaías at kung ano ang gagawin ng Kristong ito. May mga aklat na nasulat diyan sa panahon na yan at yan yung common na paniniwala ng mga tao. Yan yung popular belief ng mga tao kung ano ang Kristo. Mamaya makikita natin na tama yung sinabi ni Pedro na siya ang Kristo, pero mali yung kanyang pagkakaunawa sa Kristo. Siyempre, kung mali ang pagkakaunawa ni Pedro sa Kristo, nire-represent lang ni Pedro yung kung ano din yung paniniwalang mali ng karamihan tungkol kay Kristo. Sa Kristong darating. Ang Kristo ang ibig sabihin, the Anointed One, or tumutukoy ito sa isang great leader na iniintay nila, na magpapalaya sa kanila, na magdadala sa kanila sa isang kaginhawaan ng pamumuhay ng mga mamamayan, ng kapayapaan, na magtatanggol sa kanila sa mga malulupit na pang-aapi ng mga tao na bumibihag sa kanila. Yan ang Kristo na iniintay nila. At higit sa lahat, ayon doon sa kanilang paniniwala, kasi sa Biblia maraming record ng mga naisulat dyan na paniniwala na bago dumating ang Kristo, dadanas sila ng mga kapighatian, ng mga tribulation, ng kahirapan. Yan ang pinaniniwalaan nila eh. Pagkatapos, niyan ay saka darating yung Kristo. I-restore ng Kristong ito yung kabunyian ng kasaganaan ng kaharian. Balik tayo sa kanilang, siyempre meron silang special na pagtingin bilang mga pinili ng Diyos. They were chosen by God out of many nations. Yan ang pinagyayabang nila ng mga Hudyo. Pinili kami, si Abraham, ang aming mga magulang, ay mga espesyal na tao na pinili ng Diyos at may pangako siya. Ngayon, kung nabihag man kami at alipin kami, ganito ang pangyayari sa kanila. Ito yung background sa likod ng mga isipan na maraming tao. Mga unang panahon na yon, nagkakaisa ang kaharian nila. Nung i-anoint, nung humiling sila ng hari sa panahon ni Propeta Samuel, give us a king who will rule over us. Nalungkot si Propeta Samuel, sabi ni Yahweh, huwag kang malungkot. Ibigay mo ang gusto nila, ang hinihiling nila. Pero ipaalala mo kung ano yung gagawin ng hari na pipiliin nila. Okay? At siyempre, pinaalala yan, to cut the story short, ito, pag may hari kayo, siyempre, sabi ni Yahweh, kukuha siya, kukunin ang iyong mga anak bilang mga sundalo. Makikidigma yan kapag mayroong mga digmaan o may mga mananakop. So yan ang consequences. Kukunin din yung ilang porsyento ng inyong mga ani at lupain ng hari na ito. Sabi nila, okay, tanggap namin yan. Ibig sabihin, sabi ni Yahweh, o sige, punta ka sa sambahayan ni Jesse. I-anoint mo
isa sa kanyang mga anak bilang hari. Okay? Actually, ang unang inanoint nila, si Saul. Saul ay hindi naging isang magandang, ang unang request nila na hari ay hindi magandang hari. Sinundan niya ni David. So, during sa panahon ni David, nagkaroon ng napakagandang kaharian, masagana ang pamumuhay ng mga tao, secure ang mga tao, walang banta ng terorismo, walang banta ng mga kaguluhan, masagana. Hanggang kay Solomon, masagana. Kaya lang ang problema, ito na ang nangyari. Nung namatay si Solomon, nahati ngayon ang kaharian ng Israel, 10 tribo sa Northern Kingdom at 2 tribo dito sa Judah. Nahati yan, nagdalawa ang kaharian sa Israel. Yung 12 na tribo, naiisa lang yan dapat na pinaghaharian ni Solomon at ni David. Ngayon nahati sila. Siyempre, nagkaroon na ng mga, basta talaga politiko, yan ang nangyayari. Basta mayroong political leader, yan na. Kakaroon na ng mga split. Di ba? Kahit nga sa ating panahon, kahit magkakamag-anak, nag-aaway sa posisyon. Doon lang sa lugar namin sa Las Piñas, maglalaban na ang Bilyar at Aguilar. Ganun talaga eh. Mag-aaway, magtutunggalian. Kanina, pumila ako doon kasi okay din naman na pumila ako. Nakakuha ako ng 2 kilong bigas, 5 noodles, may 5 sardinas, mayroong biscuit na 1 supot. Tapos mayroong kopi ko, 3-in-1. At saka Alaska na gatas. Sabi ko, hindi na masama. Okay na din. Kahit di man ako nagkakape. Ipakape ko sa pusa ko. So, ganyan talaga eh. Ganyan ang politiko. Okay? So, anong nangyari? Nung sumuway na sila kay Yahweh, sinakop sila ng Assyria, yung 10 tribo. Dinala silang bihag. At lahat ng yun halos, hindi na sila halos nakabawi pa. Nangalat sila at matagal, ang iba hindi na nakabalik sa Israel nung sila ay binihag. Nangalat sila, ang iba siguro napunta na doon sa mga iba-ibang lugar. Nangalat yung 10 tribo na yun. During 8th century BC. Pagdating ng 6th century BC, lumipas lang yung 2 siglo. Okay? Sinakop naman yung bandang baba na natitira pa sa Israel ng Babylon, ng Babylonia. Ito yung kalagayan nila. Kaya ang utak nila sa panahon ng Panginoon, maiintindihan natin sila. Nag-iintay sila ng prototype na hari na tulad ni David, na matapang, na magliligtas. Yan ang utak nila. So, hindi pa nagtatagal sa 6th century BC, itong Babylonia naman, sinakop ng Persia. Siyempre, yung Babylonian, andudoon yung mga Hudyo. Kung sino ang malakas ngayon, sa kanya na yung mga Hudyo. Ang maganda lang sa Persia, panahon ni Ezra, pinayagan silang, yung portion ng mga Israelita, pinayagang bumalik sa Israel upang itayo uli yung templo. At sa Persia, pinapayagan silang mag-pray kay God, sa Diyos nila. Kumbaga, napakabait ni King Darius. Bait si King Darius sa mga Hudyo. Okay? May favor. Ngayon, ang nangyari, pagkatapos ng Persia, maraming kaharian. Know our history. Lumakas naman si King Alexander the Great. During the Seleucid Empire, sinakop niya halos lahat. Sinakop niya. At sakop din yung Israel. At kakaiba itong si Alexander the Great dahil hindi lang niya hangad na sakupin ang iyong physically at gawing alipin ka, kundi ang gusto niya, kung ano ang meron sila na kultura, lingwahe, salita, ipapasa niya sa mga
nasakop nila. Para mga Amerikano, mga Hapon lang naman ang hindi nagtagumpay na magturo sa atin ng mga Nihongo, ano ba yan, mga salita nila. Di ba? Hindi sila nagtagumpay, kaya mga ano lang ang natuto, yung pumupunta sa mga babae sa Japan, ang magagaling salita. Pero sa English, nung sakupin tayo ng mga Amerikano, kasi mukhang hindi tayo resistant, so maraming gumaling sa pag-i-English kaysa salita ng mga Japanese. So ganyan yung si Alexander the Great, yung kanilang kultura, kanilang panlasa, mga pagkain, tradisyon, itinuro sa mga Hudyo. Kaya pagdating ng Panginoon, ang mga salita ng mga Hudyo sa New Testament, hindi mga purong mga Hebrews, kundi Greek. Actually, kailangan pang ulitin yan ni Ezra at i-present uli sa kanila kasi sa tagal nilang mga nabihag sa ibang bansa, hindi na sila bihasa ang magsalita ng kanilang wika. Parang Pilipino lang, pag napunta na doon sa ibang bansa at naipanganak mga anak nila doon sa ibang bansa, ang gagaling ng magsalita kung saan sila naipanganak. Yan yung background ng ating pong pagbasa dito. Okay? Sa panahon sila na ang daming mga bumihag sa kanila. Pagkatapos ni Alexander the Great, ano naman ang bumihag sa kanila? Imperyo Romano. Biruin yun sa tagal, ilan ang bumihag sa kanila? Assyria, Babylon, Persia, Grecian Empire, Roman Empire. Ang dami. Sa atin, ilan lang ba? Kastila, Amerikano, Hapon, China. Ewan ko lang ngayon kung China. Bibihagin tayo. Huwag naman sana, no? Pero parang binibihag na rin tayo. Ang dami ng mga Chinese dito sa loob natin. Mga produkto natin, China na. Hindi lang natin alam, puro China na. Order ka sa Shopee, China, made in China. Kasangkapan natin, China. Pag pumunta ka dyan sa Chinatown, may mga Chinese. Di ba? Parang nakakatakot, no? Parang panahon lang ng Hapon. Panood nyo yung ano sa Channel 7 na Pulang Araw. Sila Bobby Fortesa ba yun? At si Alden Richard, Pulang Araw na yung palabas nila, ang settings nila, panahon ng Hapon. Maraming mga Hapon sa Pilipinas, unti-unti, bakit nagtataka sila? Bakit maraming mga Hapon? Pero ang nakakasakop sa atin that time ay mga Amerikano. Pero nagtataka sila, maraming mga Hapon, mga nagninegosyo, mga nagtitinda puto, mga kung ano-ano, maraming Hapon. Kaya marami silang mga kaibigang Hapon. Kaya nagugulat sila, bakit parang dumarami yung mga Hapong nagpupunta sa Pilipinas? Kaya, nung bombahin yung Pearl Harbor, ayun, inaresto ng ating konstabularyo yung mga Hapon na mga residente dito sa Pilipinas, pinakulong. Tapos, yun, yung mga iba, pinapahirapan ng mga Amerikano, yung mga Hapon, kasi galit sila, kasi binomba yung Pearl Harbor eh. Yung pala, may balak na pala talagang sakupin, inuna lang ang Pearl Harbor, sasakupin na nila ang Pilipinas. Tapos magdadagdag lang ng mga hukbo. Yung mga nakatira dito sa Pilipinas, that time, mga espiya na pala yun. Okay? Parang sa ating panahon, di natin alam na may mga mayor na pala tayong mga Chinese na lumaki sa farm, pero wala talaga ang birth certificate niya, di talaga siya pinanganak sa Pilipinas, pero may posisyon na, di ba? Di natin alam, may mga inchik na mga apelyido na nasa politiko natin, di natin alam. O, di ba? Parang ganun lang ang setting sa panahon na yun eh. Ganyan din, dito sa konteksto na ating pong pagbasa. Yung mga tao na nasa lugar ng bansang Israel, mga dayuhan, nagtatak sila kay Caesar. So naghihintay talaga sila ng isang tagapagligtas na Kristo, na anointed one, tulad ng pag-a-anoint ng isang propeta sa isang hari
mangunguna sa kanila na matapang. Kaya magugulat kayo nung sabihin ni Pedro, kayo po ang Kristo. Sabi ni Lord, shh, huwag kang maingay. Bakit? Kasi yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Kung pagsasabihin ni Pedro sa mga taong nandoon na ito na yung Kristo, baka pilitin talaga siyang iluklok bilang hari. Actually nga, nung may mga pagkakataon-taon, panakanaka na ang mga tao gusto siyang gawing hari, minsan nasa-sense nila na ito talaga ang Misaya na, pero nang sabihin ng Panginoon na hindi talaga siya yung typical na Misaya na magdadala ng tabak, magtatayo ng kaharian, galit ang mga tao. Kahit si Pedro dito sa ating binasa, nung sinabi, hinila siya doon sa karamihan at pinagwikaan, pinagsalitaan, pinagalitan. At sinabi, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan, yung Kristo, mamamatay lang. Sa krus ng Kalbaryo pa, o sa krus. Alam niyo yung krus na yun, sa panahon na yun, lugar yan ng mga namamatay, na mga kriminal, mga sinumpa. Tapos, ikaw doon ka mamamatay. Papasan ka ng krus, tapos ipapako ka. Ano ang point? Kaya, galit si Pedro talaga. Ngayon, it is about time to educate yung mga alagad at inaralan ng Panginoon kung ano talaga yung Kristo, kung ano yung gampanin ng Kristo at kabaliktaran dito sa Kristong iniintay ng mga Hudyo. Okay? Kasi kanina pinakita ko na sa inyo yung Kristong iniintay nila. Malakas, matapang, hindi siya matatalo ng kung sino mang mga kaharian. Babalik sila sa golden era ng kaharian nila. Golden age ang tawag doon. Na walang nakakagapi sa kanila, walang gustong sumakop sa kanila. Well, in fact, sa panahon ni Solomon, sa takot ng mga nakapaligid na kaharian, ino-offer nila yung kanilang mga anak na mga prinsesa para kay Solomon, para mapangasawa ni Solomon. Kaya di natin masisi si Solomon. Dumami yung kanyang asawa dahil yung mga kaharian na nandoon bilang offering, wag lang silang magkaroon ng digmaan, ay i-offer ko yung aking anak. Okay, ganyan din yung background noon. Hindi dahil babaero si Solomon. Iniisip natin, napaka-babaero ni Solomon. Hindi po. Political ally ang tawag doon. Okay? Kasi mayroon siyang kaharian, matatag, makapangyarihan, mayaman. At yun ang gustong ibalik ng mga utak Hudyo sa panahon ng Panginoon at iniintay nila. Amen? Anong gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon? Sabi dito ni Lord, kung nag-i-expect kayo ng isang, ano ang iniintay nyo? Isang pinuno na mag-aahon sa inyo sa kahirapan, na mag-aahon sa ekonomiya ng Israel, nagkakamali kayo. Naparito ang anak ng tao upang siya ay magdusa, pahirapan, magpakasakit sa kamay ng mga religious leader, mga punong pari, saserdote, at ng mga tagapagturo. At siya ay mamamatay sa krus. Pero sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Pero inyo may hints na ang Panginoon. Sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay, pero natakpan yung utak ni Pedro ng na hindi ito dapat mangyari sa iyo. Okay? Mayroon isang quotation na nagsabing, do not ask God to remove mountains if we are not ready to pick up a shovel. Anong ibig sabihin nun? Huwag tayong mag-expect at humingi sa Diyos ng isang himala na tatanggalin niya yung mga bundok na ito at ilipat sa iba. Kung di naman tayo handa na kumilos at madumihan ang ating mga kamay, yung shovel, di ba? Para magtibag. Kung gusto mong ilipat yung mountain na yan, dapat ready ka din na magpala at magpiko at marumihan yung kamay. Siyempre, ang gusto lang niyang sabihin dito, the Messiah
that na dumating ay hindi Misaya upang bigyan tayo ng isang sekreto kung paano tayo yayaman sa buhay. Hindi niya niloko yung mga alagad ng Panginoon. He did not bribe the disciple or the followers. Sabi niya, pag sumunod kayo sa akin, meron kayong magandang buhay. Pag sumunod kayo sa akin, yayaman kayo. Pag sumunod kayo sa akin, ibibigay ko yung kayamanan ni Marcos. Pag sumunod kayo sa akin, may porsyento kayo. Ituturo ko sa inyo kung saan nakabaon lahat ng kayamanan sa mundo. Following Jesus, Christianity, nung unang panahon, did not offer an easy life. Kaya ayaw ni Pedro ng ganun. Buong buhay namin, hirap kami, sakop na sakop kami. Pero ngayon, sasabihin mo lang na magpasan kami ng krus. Hiruin niyo yun? What an irony for an anointed one to tell these followers of Jesus that they will also suffer as the same fate with Him. Kung mamatay siya, mamamatay din yung mga tagasunod. Para yun lang gusto niyang sabihin. Kung sabi niya, ang karapat-dapat ng mga alagad, yung mga alagad na sumusunod kay Kristo, kung gusto niyo talagang sumunod sa akin, dapat handa kayong magpasan ng inyong krus at i-deny ninyo ang iyong sarili. What does it mean? Parang gusto niyang sabihin, kung willing talaga kayong sumunod sa akin, naunawaan niyo kung ano ang trabaho ng Mesiya. Dapat handa kayong paratangan to the extent na parang ituring kayong mga heretics o kriminal hanggang hantong kayo sa kamatayan. At yan ngayong nangyari sa kanila. Bakit? Yung turo ng Panginoon is against sa popular belief ng kanilang panahon na sinasabi ko, na magtatayo ang isang anointed one o Kristo ng isang kaharian. Hindi pala kaharian ang itatayo ni Kristo. Nagtuturo siya ng kakaiba. At yan ang sinasabi ng mga nagpaparatang sa kanila. So, heretic. So, pag heretic ka, so, patayin ka. Sabi ni Lord, handa ba kayong sumunod dahil sa ganito? Handa ba kayong makulong, mamatay? Kaya nga, sa isip-isip ko lang dati, hindi naman masama para sa ating panahon. But in the context of Christianity, ang Kristyanismo, wala talaga siyang in-offer na magandang buhay sa mundong ito. He never offered, pag bumasa kayo dito sa Biblia, Jesus never offer an easy life sa mundong ito pag sumunod tayo sa Kanya. Bagkos, sasabihin pa ng Panginoon na naparito ako pang paglaban-labanin yung tatay, anak, saka magulang. Hindi po ba? Kaya, pag tinignan natin, it seems it is really correct. Amen po. Na pagsunod kay Kristo ay hindi madali. May mga sacrifices. Mayroong mga isasakripisyo. Kahit sa atin dito. Kaya nga, nagpapasalamat ako doon sa mga manggagawa, sa community ng El Shaddai for the past ilang anniversary na tayo, ang gawain natin ng Panginoon, 40 years. Ang iba sa atin dito ay naririto na, 30 years ago. Nandito pa rin tayo. Alam niyo kung bakit? Sa hirap at ginhawa, wala mang inoffer ang ministry na yayaman ka. Pag nag-coordinator ka sa gawain ng El Shaddai, yayaman ka. Bibigyan ka ni Brother Mike ng 1 hektarya. Walang ganung mga pinangako sa atin nang tayo ay naglingkod dito. Kahit sa amin, until now, ang title namin, ang bawat mga ngaral na tumugon sa gawain ng community ng El Shaddai, ang tawag sa amin, volunteer. We don't expect a lot from this ministry. Amen po.
Ang Diyos lang ang siyang magre-reward na lang isang panahon. Sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, aalis ako. Iiwan ko pansamantala kayo. Siyempre malungkot ang Panginoon, iiwan niya pansamantala ang kanyang mga alagad. Mga alagad na pamahal na sa Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Yung pag-alis ko, kasi aakyat na siya sa langit, ay makabubuti sa inyo. May iiwan din ako sa inyo. Ang banal na Espiritu. Hindi ko kayo na iiwang nangungulila. At doon sa bahay ng aking Ama, ayun na, ito na yung offer niya. Ang ibig kong sabihin, it is not the offer to get the wealthy of the world. But the offer of Jesus is, sa bahay ng aking Ama, kung hindi ganon, ay maraming silid doon. Ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. Si Lord walang natutuluyan dito. The leader that Jesus, the anointed one, the Messiah, that they expected, walang mansyon, walang bahay. Sabi niya, may lungga ang asong gubat, pero ang anak ng tao, wala man lang matulugan. Okay? Nagets nyo? Pinanganak siya ng isang napakasimpleng pamilya. Isang simpleng mag-asawa, karpentero. Okay? Kumakayod araw-araw. Bakit hindi siya doon sumulpot sa palasyo ni Herodes at pinanganak ng isang reyna? Okay, pwede naman niyang gawin doon. Amen po. Kaya hindi ako nagtatampo, kung hindi man ako yumaman, nasing yaman ni Bill Gates, okay lang ako. Amen po. Actually nga ngayon, naglalakad ako ng SSS ko eh. Kasi alam ko, I know for a fact, when I'm getting older in this ministry, there will come a time na hindi ko na kaya ng aking mga tuhod. Hindi ko na kayang mag-preach, baka gumaganon na ako pag sobrang tanda ko na. At, isusuko ko na sa Panginoon yung vocal cord ko sa pangangaral. At kung hindi na ako makakahayo, wala namang akong trabaho, wala akong naipong yaman, at di ko pinagsisisihan that I invest my life doing this, yung panawagan ng Panginoon. Kaya, sabi ko, ikaw na ang bahala. Siyempre, sa mga bagay na kaya ko pa sa ngayon, paghahandaan ko yung pagtanda ko. Okay? Pero hindi ko naman kinakatakot ang pagtanda ko. Amin po, kanina nga habang nagpipray ako, kasi madalas di ko nga alam kung baliw na ba ako, kasi nag-uusap itong tengang ito na isa, kausap itong kabila. Parang ako ang nasa gitna. Sabi niya, paano kung mamatay ka na lang dyan, mag-isa ka dyan? Paano kung walang makadiscover? At pag natutulog ka, nilalak mo yung pinto. Paano kung mamaho ka na lang dyan? Ako parang nag-referee ako sa nag-uusap na dalawa eh. Na tenga. Sabi ko, nga no. Sabi niya, Hayaan mo na kung mamatay ka at walang ma-discover. Malalaman naman lang na, andyan yung motor ni Brad, bakit walang labas-labas? Parang ang baho ng bahay niya. Yung bubuksan na siguro nila yun. Hindi ko na problema yun. Katawan ko kung naiwan ko sa ganun. Okay? Sabi naman ng isa ang engot mo ng panahong kalakasan mo at ang pogi mo pa, hindi ka pa nag-asawa. Sana merong kakatuwang. Sabi naman ng isa, hindi. Talagang tama yung desisyon na ginawa mo. Parang may naglalaban, tapos titingin ako sa salamin, Lord, parang nababaliw na ako. Minsan, meron tayo mga ganong bagay na nasa isipan natin. Amen po. Na ito yung pinanghahawakan natin. Yun yung pinanghahawakan ni Pedro. Yung kapakanan, hindi lang para sa kanya, kundi ng kanyang bayan, ng kanyang pamilya, mga anak, na alipin pa rin sila. Yung the way Peter telling Jesus na, Lord, wag itong mangyari sa iyo. Hindi talaga yun buhat sa isang masamang intensyon. Gusto lang niya sabihin, Lord, ingat ka. Wag ka naman sanang, kailangan ka pa namin. Huwag na maitulot ng Panginoon, mamatay ka. Pero anong tinugon ng Panginoon? Lumayas ka, Satanas. Biro mo, kung may asawa ka, napaka-sweet mo lang sa asawa mo. Tapos pag aalis siya ng bahay para pumasok ng trabaho, sabihin mo,
Love, sweetie, ingat ka lagi ha. Kung sasabihin ka pa, ano ingat-ingat? Magganap ang kalooban ng Diyos sa akin. Lumayas ka nga, Satanas, sadlang ka. So, sabihin mo siguro, si Raulo nito ha. Magpapaalala lang ako sa kanya na mag-iingat siya lagi sa mga pwedeng mangyari sa kanya sa daan. Parang ganun yung naramdaman ni Peter. Nagpapaalala lang siya na huwag sana nating sapitin yung krus na yan, kapahamakan na yan. Pero siyempre, Jesus has another mind. Amen. May another siyang boses na narinig sa kanyang ama na dapat sabi yang maganap kung bakit ka nagkatawang tao. Yun ang napakaganda. Minsan yan ang hugot ko sa buhay ko. Maganap kung ano ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. Kung ang disenyo ng Diyos sa buhay mo, pag-aasawa, asikasuhin mo ang asawa mo, buong buhay mo, mga anak mo, palakihin silang maayos, gampanan mo. Kasi yan kung dahilan bakit ka isinilang at sumulpot sa mundong ito. Amen po. Kaya dapat natin maintindihan kung ano ba yung bahagi ko sa mundong ito. Maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon, ibigay yung aking time sa Panginoon. Gumanap tayo kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Sa tingin nyo, kalooban ng Panginoon, buong buhay ng isang tao, nandudoon lang siya, pasalat-salat ng madyong. Inubos niya yung kanyang oras sa mga panahon, sa kung ano, sa mga bagay-bagay na walang ugnayan sa kanyang spiritual na buhay. Lungkot. Si Lord alam niya. Kaya, to say to Peter on their face na get behind me, Satan, ang gusto lang niyan sabihin, may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan, para tayong si Pedro, na tama yung kanyang sinabi, you are the Christ. Tama, natuwa ang Panginoon. Sabi niya, actually, hindi sa utak mo nang galing yan, nireveal yan ng aking Ama. Tama ka, pero wag mo nang sabihin. Pero nung sabihin niya ito, na Lord, wag muna itong mangyari sa iyo, wag nawang mangyari sa iyo yan. Tinawag na siyang Satanas. Bakit? Because the very word na ginamit ni Satanas doon sa Matthew chapter 4 is the very word din na ginamit ni Pedro upang hadlangan yung misyon ng Panginoon. Kasi ang Satanas, ang tawag dyan, ang isa sa mga description ng Satanas ay paghadlang, opposition, humahadlang sa kalooban ng Diyos. Kaya minsan kapag humahadlang tayo sa kalooban ng Diyos, pwede rin tayong tawagin ng Diyos na Satanas eh. Hadlang ka sa daraanan ng kalooban ng Diyos. Amen po. Malay nyo, may mga taong gusto palang maglingkod sa Panginoon, pero may mga taong minsan gagamitin ni Satanas para hadlang hindi makapaglingkod sa Diyos eh. Para tayong nagagamit din ni Satanas, parang si Pedro. Okay? Ayun yung point ng ating ebanghelyo, mga kapatid ko sa Panginoon. May gagampanan kasi ang Panginoon. Iba sa expectation ng mundo. Hindi pagpapayaman ang inaalok talaga ng Diyos sa buhay natin. Kaya ako, pakasimple lang ng ano ko sa buhay. Ang pagsubok ko talaga, matibay ako pagdating in terms of financial. Kahit wala akong pera, hindi ako na babalisa. Kasi ano naman pagkakagastusan ko? Diba? Basta okay lang sa akin. May pagkain ako, hindi talaga ako nababalisa when it comes sa poverty or ano man. Ang isa sa mga pangamba ko dati ay yung mapag-isa ako. Ayaw, makinanay nga ako eh. Gusto ko laging mayroong kasama. Pero tinan mo, ang nangyari, nagsosolo ako sa buhay. Di ba? Iyan ang weakness ko. Parang pakiramdam ko, ayaw kong mapag-isa. Siyempre, sinanay na lang ng panahon, ng pagkakataon, dinevelop na lang ng Panginoon. Yung mga takot
upang makaharap yung mga kinakatakutan natin. Siyempre, iba-iba tayo ng mga kinakaharap na takot eh. Amin po. May mga takot na ayaw matuklasan natin na mayroon tayo dito sa ating mga puso. Yung isang vlogger kanina, may napanood ako isang vlogger, walang kakwenta-kwenta yung vlog niya. Talagang ang tawag yun, yung imbis na nakaganon na ako sa kanya, yung sa bell, nakapindot na ako sa bell niya, nag-unscribe ako kasi walang kakwenta-kwenta yung binablog niya. Sabi niya, may naglalakad na tao na mama, inopera niya ng 5,000. Malaki sana. 5,000, malaki na rin yun, no? Parang 2 sakong bigas na yun. Pero ang kanyang kondisyon, sabi niya, tawagan mo yung asawa mo. Biruin mo, i-condition mo na ikaw ay ng bababae. Na may babae ka. Kailan ma-convince mo na gumagawa ka ng kalokohan? Tapos pag na-convince mo, bibigay ko itong 5,000. Biruin mo yun, yung challenge niya. Ito na, tinawagan niya. Tapos nilagyan niya ng mic yung para maririnig niya, naka-speaker. Tapos yung lalaki, nung una, parang hindi halatang marunong magsinungaling. Parang honest siya na tatay, asawa. Sabi niya, Loves, ganda pa ng sabi, Loves. Sabi niya, Loves, napatawag ka, asan ka? Sabi niya, hindi ako pumasok sa trabaho. Sabi niya, bakit? Kasi may malaki kong problema. Gusto ko sanang ipagtapat sa iyo, matagal na. Kaya lang, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, hindi ka namang naglilihim ng problema. Lagi naman tayo nag-uusap. Open yung ating relasyon sa ating kung anong mga problema. Kaya nga tayo tumagal ng pagsasama natin, Loves, kasi bukas yung komunikasyon natin. Yun nga. Sabi niya, nagkamali ako, nagkasala ako. Sabi, ano ba yun? Sabi niya, may babae ako. Ha? Sabi nung kausap niya na sa telepono, gula, ha? Sabi, kailan pa yan? Sabi niya, bago lang sabi niya. Kasamahan ko sa trabaho, napaka-sweet kasi niya, napakalambing niya Lagi niya akong binibigyan ng pagkain niya kapag nagbe-break time kami. Lagi siyang nagluluto na mayroong siyang para sa akin. Parang nahulog yung loob ko. Parang minsan yung natutulog kong damdamin, biglang nagising. Parang ganun daw Tapos siya nakikinig na yung babae, umiiyak-iyak na din. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi niya, gano'n, oo, totoo. Sabi niya, kung ganun, sabi niya, ako din may sasabihin. Gulat yung lalaki. Sabi, ano ba sasabihin mo? Sabi niya, kilala mo ba yung pinsan mo, yung malayong pinsan mo na dumadalaw dito sa bahay? Minsan kainuman mo ba? Oo. Ano naman yun? Sabi niya, naging kami din. Namula siya. Namula Tapos, sabi niya, hindi ba yan joke? Hindi joke. Bakit? Ikaw lang ba marunong? Ako din. Meron din. Hindi ko lang din sinasabi sa'yo. Alam niyo, yung hawak-hawak na mic nung di ba katulad nito, hawak-hawak nung ginagano sa akin, ginanon tapos umalis. Sabi, yung 5,000 mo, walang lingon-lingon, umuwi. Kaya sinabi ko, walang kwenta yung vlog niya. Okay? For the sake ng 5,000. Pero ang tanong naman, sabi ng mga nagko-comment, buti nga, nalaman nila sa isa-isa, pareho pala nilang niloloko sarili nila. Di ba? Nakisaw-saw na tuloy pati mga nanunood. Di ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, makikilala natin ang tao, ang Panginoon, nagpapakilala siya at sinasabi niya sa mga tao, sino ako? Sino naman ako para sa inyo? Okay? Kayo ang Kristo. Kayo ang anak ng Diyos. Pero mali yung, kumbaga nung nag-aaral ako elementary, yung teacher ko, naguguluhan doon sa problem solving na ginagawa ko. Kasi tama yung sagot ko, pero mali yung formula ko.
Okay? Tatandaan nyo yung ganyan, yung binibigyan tayo, lalo na sa geometry, sa trigo, may mga ano pa yan, x, may mga exponent o mayroong mga computation, tapos may mga numero, tapos magkakasama yung number at sa mga letra. Nakakalito eh, di ba? Ano pa nangyari itong letrang ito? Mamaya-maya, magiging numero na siya. Mawawala na yung letra. Ini-eliminate na yung mga letra. Tapos nauuwi na doon sa sagot. Sasabihin na, itong x na ito ay nahanap mo, equivalent sa 25.5. Oh, yung x na yan, yung ang halaga niya. Kaya litong-lito ako, kaya ang ginagawa ko, yung mga katabi ko, kasi ang final answer, binibilugan yan. Diyan ako matalas yung paningin ko. Yan ang sagot pala. Kinokopya ko na lang yung sagot. Kahit ang gulo-gulo ng aking mga formula. Kaya sabi ng Mr. Dipas, i-explain mo nga ito. Paano nangyari yan? Na tama ang sagot mo, pero yung mga pamamaraan mo, mali-mali ang formula mo. Parang ganyan si Pedro. Tama yung sagot, mali yung formula ng pagkaunawa niya sa Panginoon. Kasi ang akala niya, itong si Kristo, tulad ng dalawang kasama ni Pedro, maghahari sa mundong ito. Kaya sabi ng Santiago 2:1, pag naghahari ka na, isa ako sa kanang kamay mo, uupo dyan ka. Nakaupo ka dyan sa trono mo. Dito ako sa kanan. Yung kapatid ko, dito sa kaliwa. Kasi yun ang expectation nila. Hindi nila alam na itong Kristong ito ay magpapakasakit, mamamatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabubuhay. Pagkatapos, lahat na magtitiwala sa Panginoon, sa kanyang paghihirap, sa Paschal Mystery, yun pala yung ino-offer niya na kalayaan. Malaya tayo kahit gapos tayo o bilanggo tayo ng rehas ng maraming problema ng mga tao, pero yung kalayaang ibinibigay ni Kristo dito sa kaloob-looban natin. Amen? Kahit nagdidildil ka lang ng suka, ng asin, kung may kalayaan ka dito sa puso. Kahit hindi tayo sinyaman ni Manny Villar o ni Subel Ayala, kung may Kristo ka sa puso mo, may totoong yaman ka. Amen? Tumayo po tayong lahat.